Over the years, dahil sa pagiging member ko ng Truly Rich Club ni Brother Bo Sanchez, ang dami kong nakausap at na-follow ng mga super successful entrepreneurs. Mga taong nagsimula sa wala, nagkamali ng paulit-ulit, pero natutunan kung paano talaga umasenso. At alam mo kung ano yung common sa kanila? Hindi nila natutunan sa school ang mga pinakamalulupit na negosyo secrets na nagpa-level up sa kanila ng todo. Kaya sa video na to, isi-share ko sa iyo ang top 5 negosyo tips na nakuha ko mismo mula sa kanila. Mga aral na nagpabago ng takbo ng buhay at pinabilis ang pag-angat ng negosyo nila nang hindi puro trial and error. Kaya kung gusto mo malaman kung paano talaga umasenso sa negosyo, tara, simulan na natin. Tip number 1, matuto kang magbenta. Kung papansinin mo, lahat ng milyonaryo at bilyonaryo may isang common skill. Marunong silang magbenta. Kahit anong business mo, kahit gaano kaganda ang product o service mo, kung hindi ka marunong magbenta, walang kita. Seryoso, isipin mo to. Ang mga top CEOs, they're selling their vision to investors. Ang mga content creators, they're selling themselves sa audience. Kahit nga nag-a-apply ka ng trabaho, you're selling your skills sa employer. Maski nga panliligaw you're selling your love and commitment sa dream girl mo, lalo na kung hindi ka naman kagwapuhan. Sales is everywhere. At kung gusto mong umasenso, huwag kang mahiyang matutong magbenta. Pero paano kung wala kang experience sa sales? Simple lang, simulan mo sa pinaka-basic. Una, alamin mo yung totoong problema ng target market mo. Hindi ka nagbebenta ng produkto, nagsosolve ka ng problema. Pangalawa, makinig ka sa customer. Huwag puro pitch, kaya nga tayo binigyan ng 2 tenga Listen more, understand what they really need. At number 3, mag-practice araw-araw. Kahit simpleng pag-persuade sa kaibigan mo na mag-order sa'yo, sales skill na rin yan. Kung iniisip mo na, hindi ako marunong magbenta, o hindi para sa akin yan, mahiyain ako think again. Walang super successful na negosyante na hindi dumaan sa pagbebenta in any form, mapa door-to-door o telemarketing. Kaya kung gusto mo umangat sa business, sales skills ang pinakaunang investment na dapat mong pag-aralan. Tip number 2, huwag maghintay ng perfect timing. Ano ang isa sa pinaka-common na pagkakamali ng mga aspiring entrepreneurs? Yung paghihintay ng perfect timing bago magsimula. Ang totoo, walang perfect timing. Lahat ng successful na negosyante na nakausap ko, hindi sila naghintay ng tamang oras. Nagsimula sila kahit hindi pa sila 100% ready. Yung iba nga walang solidong plano sa simula, pero natuto habang ginagawa ang negosyo. Meron pa ako nakausap na multi-millionaire entrepreneur na dating perfectionist. Ang mindset niya nun, dapat napag-aralan na niya lahat mula sa business strategies hanggang sa tamang pagkuha ng permits bago magsimula. Pero nung na-realize niyang mas marami siyang matututunan by doing rather than just researching, sinimulan niya ang negosyo kahit maliit lang ang puhunan. Ngayon, may 8-figure business na siya. At ang pinaka-importanting lesson na natutunan niya, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kaya ano yung pwede mong gawin ngayon? Number 1, stop overthinking. Start executing. Hindi mo kailangang perpektong planuhin ang negosyo mo bago magsimula. Execution beats perfection. Hindi mo kailangang makita ang buong roadmap sa umpisa. Ang importante, simulan mo sa unang hakbang. Number 2, piliin mo ang isang bagay na pasok sa skills mo and double down on it. Piliin mo ang isang field kung saan ka natural na magaling at doon mo ibuhos ang buong energy at oras mo. Kapag sabay-sabay mo kasing sinubukan ng maraming ideas, wala kang mapapokosang palakihin. Imbes na mag-branch out ka agad, unahin mo munang palalimin ang foundation kasi pag matibay na to, mas madali ka makakapag-expand later on. At number 3, maging adaptable ka kapag may hadlang. Kapag may bigla ang pagbabago sa market like isang bagong trend o krisis tulad ng pandemic, ang tunay na negosyante hindi natatakot mag-adjust. Hanapan mo agad ng paraan kung paano ka pa rin makakapag-serve sa customers mo. Yung pinakamabilis mag-adapt, siya ang laging nauuna.
Kung palagi ka mag-iintay ng tamang pagkakataon, baka maunahan ka ng iba. The best entrepreneurs are the ones who take action, fail fast, learn fast, and adapt faster. Ikaw ba? Ano yung perfect timing na iniintay mo? Kapital, skill set, o confidence? I-comment mo naman sa baba. Pag-usapan natin yan kung paano mo ito mauumpisahan agad. Tip number 3, huwag kang matakot magtaas ng presyo, basta worth it. Isa sa pinakamalaking mindset blocks ng maraming negosyante ay ang takot magtaas ng presyo. Kesyo baka raw umalis sa kanila yung customers o mas mahal sila kaysa sa competitors. Pero alam mo ba, lahat ng successful entrepreneurs na nakausap ko may isang common trait. Hindi sila natatakot maningil ng tamang presyo basta pasok sa level ng value na binibigay nila. May nakausap nga akong entrepreneur nagbebenta siya ng premium cakes. Yung level ng artistry niya, parang is it cake ng Netflix Sobrang quality ng ingredients niya. Pero yung presyo niya, halos kapresyo lang ng mga ordinary cakes sa supermarket. Bakit? Kasi natatakot siya na baka walang bumili kapag tinaasan niya yung presyo. Isang mentor namin sa Truly Rich Club ang nagsabi sa kanya na, huwag mong ibaba ang value mo para lang mas maging affordable. Taasan mo yung value, tapos ipakita mo kung bakit worth it ang presyo. So in-apply niya yung strategy na to. In-improve niya yung branding, marketing, at customer experience. Hindi lang niya tinaasan ng presyo, ginawa niyang aspirational yung produkto niya. Fast forward, sold out lagi yung cakes niya at may waiting list pa. Kaya anong pwede mong gawin ngayon? Una, maging confident ka sa value mo. Kung mataas ang quality ng produkto mo o service mo, hindi mo kailangan makipagbaratan sa presyo. Next, ipakita mo ng klaro kung bakit worth it. Gumamit ka ng testimonials, case studies, o branding na nagpapakita ng premium value ng products o services mo. At pangatlo, target the right audience. Ito yung mali ko na nag-uumpisa ako Hindi mo kailangan bentahan ang lahat. Ang tamang customers ang kusang bibili kahit mas mataas ang presyo mo sa iba. Basta naiintindihan nila yung value na binibigay mo. Pero kung ang iniisip mo ngayon ay, baka hindi ko ma-justify ang presyo ko. Tanungin mo yung sarili mo. Baka hindi presyo ang problema. Baka kulang lang sa pagpapakita pa ng value. Tip number 4. Gamitin ang leverage para mas bumilis ang growth mo. Kung gusto mong dumoble o tumriple ang kita mo nang hindi mo dinodoble ang effort mo, kailangan mo matutunang gumamit ng leverage. Ano nga ba yung leverage? Simple lang, ito yung paraan kung paano mo magagamit ang pera, oras, skills, tools, o connections ng iba para mas bumilis ang pag-asenso mo. Kung nakikita mo yung ibang negosyante na parang effortlessly lang silang yumayaman, hindi dahil masipag lang sila, kundi dahil marunong silang gumamit ng leverage. So, paano ba gumamit ng leverage? May 3 klase. Una, leverage sa tao. Bakit mo gagawin ang lahat mag-isa kung may ibang mas magaling sa'yo sa ibang task? Delegation is key. Mag-hire ka ng tao para gawin yung mga bagay na hindi mo na dapat iniintindi, like graphic design, admin work, customer service, etc. para makapag-focus ka sa big money tasks. Number 2, leverage sa systems. Imbes na mano-mano mong inaasikaso yung mga orders, may automation tools na. Kesa ikaw pa yung sumasagot sa lahat ng inquiries, may AI chatbots na at CRM na pwedeng gawin yan para sa'yo. Gumamit ka ng technology para bawas stress, bawas trabaho, pero same o better results. At number 3, leverage sa connections. Alam mo ba yung kasabihang, it's not just what you know, but who you know? Totoo yan. Minsan, isang tamang connection lang yung magbubukas ng milyong-pisong opportunity para sa'yo. Kaya instead na puro skills lang ang i-build mo rin yung network mo. Sumali ka sa mga networking events kung saan marami kang mamimit na successful entrepreneurs. Yung iba nga naggo-golf o nagjo-join ng exclusive business clubs para makipag-connect sa mga tamang tao. At isa sa pinaka-marerecommend ko sa'yo kasi pwede mo tong simulan anytime ay ang pagsali sa Truly Rich Club ni Brother Bo Sanchez. Kasi dito, halos kompleto na. From spiritual guidance, business tips, investment strategies at mentorship, hanggang sa exclusive access sa mga like-minded entrepreneurs na willing mag-share ng mga secrets to success.
Hindi sila madamot sa knowledge kasi alam nilang the more you give, the more you receive. So if gusto mong matutunan kung paano gamitin ang power ng leverage to scale your income and business, check out the Truly Rich Club. Ilalagay ko yung link sa description at pinned comment sa baba. At habang nag-scroll ka sa baba, pakipitik mo naman din ng mabilis yung like button kung nagugustuhan mo yung video na to. Salamat! At tip number 5, mag-isip bilang isang may-ari, hindi isang trabahador. Oo, technically may negosyo ka. Pero ang tanong, negosyante ka na ba talaga? Kasi karamihan kahit may sariling ng business, na-stuck pa rin sila sa employee mindset. Paano mo malalaman kung isa ka sa kanila? Simple lang. Kapag kakasimula mo pa lang ng negosyo, tapos gusto mo yung instant na malaking kita agad o stable income agad, at kapag hindi nag-boom in few weeks or months, gusto mo na agad mag-give up. Pero hindi ganyan mag-isip ang tunay ng negosyante. Kung gusto mong umasenso sa negosyo, hindi pwedeng trabahador mindset ang daladala mo. Kailangan CEO mindset ka na. Ibig sabihin, hindi lang kung paano kikita sa isang deal ang iniisip mo, kundi paano palakihin ang buong negosyo. Ano ang difference ng trabahador mindset versus business owner mindset? Ito yung mga trabahador mindset example. Basta may kita? Okay na. O, takot akong mag-risk baka malugi. O kaya, kailangan ko pang maging expert bago magsimula. O di kaya naman, paano ko makakahanap ng mas malaking kita kaya? Ito naman ang example ng business owner mindset. Paano kaya ito mapapalago at masusustain long term? O, anong strategy kaya ang pwede kong gamitin para mag-scale up? Or, hindi ko kailangan maging perfect, matututo ako habang ginagawa ko to. O kaya naman, paano ko kaya magagamit ang pera, oras at resources ng iba para mapabilis yung success ko? You see the difference? Kung gusto mong umangat sa next level, dapat nakaset na sa bigger picture ang mindset mo. So paano mo masishift ang mindset mo ngayon? Number 1, mag-invest sa sarili. Gusto mong lumaki yung negosyo mo, dapat ikaw mismo nagle-level up din. Yung mga pinaka-successful entrepreneurs sa mundo, hindi sila tumitigil sa pag-aaral, whether through mentors, courses, o business groups. Number 2, huwag kang kumapit sa siguradong kita lang. Tempting naman talagang mag-stay sa isang gig o negosyo na maliit lang ang kita pero stable. Pero kung gusto mo makawala sa rat race, dapat nag-iisip ka kung paano to scale up at gawing pangmatagalan. At number 3, mag-focus ka sa value na kaya mong ibigay. Alam mo bang hindi agad pera ang primary goal ng mga successful na negosyante, lalo na nag-uumpisa sila? Ang totoo, value ang hinahabol nila. Kaya tanungin mo yung sarili mo, ano kaya yung problema ng target market mo na kaya mong solusyonan? Kapag nahanap mo yon at nakagawa ka ng epektibong solusyon, pera ang hahabol sa'yo. At the end of the day, ang totoong sekreto ng mga successful na negosyante ay hindi lang yung alam nila, kung hindi yung ginagawa nila. Lahat ng tips na to, wala namang kwenta kung hindi mo i-apply. Kaya ngayon pa lang, tanungin mo na yung sarili mo. Ano yung isang bagay na kaya mong simulan today para umangat sa next level? Ang daming tao kasing gustong umasenso, pero ilan lang talaga yung willing gawin ang necessary changes para mangyari yon. At alam kong isa ka sa mga yon. Pero kung wala ka pang maisip na negosyong papasukin mo, baka isa sa 5 negosyong hindi mawawalan ng customers kahit krisis ang pasok sa'yo. Maraming salamat sa panonood. Peace out!